Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga subscriber ko na nandyan po lagi sa inyong suporta at pagtiwala sa ating YouTube channel. Marami pong salamat. At sa aking lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Hapit ng piyesta diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Okay, amping mo diha sa mga kaigsunan diha, sa mga amigo, kaparyentihan, mga tanan nga mga kakilala ko dyan, sa ating mga kaibigan dito sa YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat. At marami pong salamat sa mga nagpaabot sa akin. Sabihin ko ho dito na nagpaabot ho sa akin sa 100,000 na subscriber na dumating din ako finally. Akala ko di ko makarating ng 100,000 ha. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong suporta, gawa ng inyong pag-share sa aking mga video, sa inyong pag-comment. Isa yun sa mga dahilan na narating ko ho ito dahil napanood nila aking video, at pagsalamat sa inyong pagpindot sa subscribe button na narating ko nga itong 100,000 subscriber. Hindi ko talaga akalain na marating ko ito. Mahirap ipaliwanag kasi sa umpisa pa lang talaga ng aking pagbablog, hindi naman sa ganito na nagre-react ako sa mga politician. Tungkol sa politika, iba ho yung mga topic ko dito sa YouTube channel. Mga memories ho yun yung ginagawa ko dito. So mga random video ang ginagawa ko dito. May nagagawa ng mga tinapay. So noong 2 years ago na, mula ngayon, balikan natin, no, 2 taon ang nakalipas. Sabi ko, bakit di ako mag-react sa nangyari sa Pilipinas mintras na mayroon tayong platform na gagamitin natin itong YouTube channel nga. So, katakot-takot ang mga naranasan ko rin dito na pangbabas. Mayroong nagbabanta sa ating sarili. Di maiwasan ho yun. At siguro, ibukod natin sa pagbablog kung bakit ako narating ko dito sa tungkol ho sa mga politika ang ating pagbablog dito. Dahil ho siguro ito na rin yung dating na nahiligan ko na rin dati. Kaya lang hindi ko nagbablog patungkol ho dito. Nung nagbago lang ho ito noong umpisa ho dito sa kay VP Sara, na sabi ko nga hindi ko to sinuportaan nung Vice Presidente to tumakbo, pati to si Bongbong Marcos, hindi ko to sinuportaan. So nung nakita ko noong budget hearing ho ito, noong 2024, tama ba 2024? Na sa mga budget na doon siya ginigipit. Sabi ko, dito ako susuporta. So bukod natin yan sa ating mga pagbablog. So ulitin ko, marami pong salamat sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung gusto ho nyo mag-subscribe, subscribe nyo po ako para madagdagan ng konti ang ating 100,000. Sa ngayon, nandyan pa lang ho tayo sa 100,000. Sana angat-angat tayo konti. Pero yung mataas na mataas, di muna tayo mangarap dyan kasi mahirap na talaga abutin ho yun. Ito nga, madugong-madugo talaga ito maabot itong 100,000 eh. Daming nag-backlash na mga subscriber. Mayroong isang araw na nag-backlash sa akin na 20. Kung ano nangyari? So sabi ko, di ko naman kailangan talaga ang yung ganun ang, siguro ayaw na nila sa akin. So maraming salamat po doon. Mayroon naman talagang nag-subscribe sa akin noon na hindi ko na nakikita ngayon ang mga kanilang mga pagkukomentaryo. Pero itong iba dito na nandyan ho lagi. Kamong mga naadiha karon, daghan ka dyan salamat sa inyong suporta. Ito, balikan ko to. Ibukod natin to, yung na yun ha, yung pagbablog, kung i-confirm na talaga na 100,000 ako. Kasi obserbasyon pala sa YouTube yan kasi nasa mga 1 week. Kung hindi bababa ulit ang aking mga subscriber na hindi mawala yung sa iba dyan na 100,000. So i-confirm nila yan. So pagdating mo talaga ng 1 week, balikan natin ang tema na ito. So balikan ko itong tema na rin. Itong si Pambari 4. Balik tayo kay Pambari 4 kasi nakikita natin ngayon sa Cebu na mayroong ASEAN Summit ang ginagawa doon ngayon sa Cebu. Hindi ginawa sa Maynila. So mayroon namin nag-react dyan sa Cebu na mayroon daw yung mga squatter area dyan na tinakpan ng mga tarpaulin para hindi makita ho yung paligid kung ano yung madadaanan ng mga, siyempre yung mga taga-ibang bansa
ng mga presidente sa nagkaiba't ibang mga bansa na kapitbahay natin sa Pilipinas na mga bansa. Sabi ng iba dyan, bakit? Mayroong isang ilog doon, nilinis. 1 week lang daw, linis na. Pero nung bago yung ano na yan, di yan nilinis, pinabayaan lang. Sus, ang dumi talaga. So ito naman mga squatter area, tinakpan ng mga tarpaulin daw para hindi makita nila ng mga tao dyan na nubandaan. So ito ngayon, ito si Pambari 4, ito yung video na makikita ninyo, mapanood ninyo. Ito yung ano ko sa kanya na sabi ko mukhang pera pala tong gobernadora na to. Kasi itong si Pambari 4, may binanggit siya dito kay Bam Aquino at saka dito kay Tulfo, si Erwin Tulfo na nag-pledge ng pera itong si Erwin Tulfo. Ipasok ko yung video muna. Panoorin natin yung video. And on the part of Senator Bam, dagan kay siya gihatag tips namo on how to go about with some of the processes in government niya, especially sa education sector. Gov, I don't know, maka-comment ba ka or maka-react kanini, pero ako nabantay na itong sinulog, wa mo ba nimo ang provincial board? Wala. Ang mga provincial board member, wala mo kuyog na to. Nang-invite di mi nila. Actually, we allotted the space for them sa ato ang Barrio Fiesta dito, pero ako man siguro yung imbitar nila. I was waiting imbitaron ko, but anyway, we really made a space for them, no? Because it was a joint Barrio Fiesta with the city and the province. Because initially, manggod kami ni Mayor Naston, ingon ko na Mayor, since inyuha mo ng fiesta, we will join you. Because we don't want the senators to be going from one place to the other, like unlike before, na mga bisita from national mo, hindi rin to City Hall ko, Mayor, usa na lang ta. So, but then when Mayor came here, before the Binalo incident, nag-ASEAN meeting, may siya, go, diri na lang ta, kay na mo kay space. And ko, sige Mayor, if that's what you want, walay problema. So that's why we had that Barrio Fiesta there. So para usan nila ang mga nihiba. But we didn't know nga, there's also a Oh, speaking of na-event sa Losalo, daghan sad kang gi-welcome nga mga national officials like senators, like Senbam, Sen Tulfo. Unsay ilahang mga messages nimo? it was very fruitful. Kay Senator Erwin Tulfo, ning pledge siya og 25 million for AX. So, for us, Cebuanos in Siagov, early Christmas gift. So, I think it's more like sinolo gift. So, lipay kay ko ang gitabangan ta ni Senator Tulfo. And on the part of Senator Bam, dagan kay siya gihatag tips namo on how to go about with some of the processes in government niya, especially sa education sector. So, ako sa diyang ipangutana if na-approve na ba ang DSUD nga request for emergency QRF nila, no? Kaya ang DSUD wala sila QRF. So, kay kung naana, matagaan na yung ta because of what happened during the earthquake and the typhoon. So, he will follow up on it now. And then, also sa education, katong mga school buildings, no? So, usa sa to sa among istoryaan. So, very fruitful ilang visit, not just for Sinulog. Si Senator Bam, yes, he really promised us na tabangan ta niya sa unsaon ni nato pag unsa ni funding, no, sa uban mga buildings dire. Yeah. Sa ato ang mga katong temporary school shelter, no, learning shelter, yeah. We're mostly talking about that. Ganun pala siya, kakapal ng mukha, no? Mukhang pera talaga, balimbing talaga siya. Kung nakakaano sa kanya, nakakatulong sa kanya, ay walang problema. Hindi nga siya, kaya itong mga taga Cebu ngayon, sukang-suka sa kanya. Maraming sukang-suka dyan. Marami akong nakikita mga vlogger dyan na binibira siya ng husto, tinitira siya ng husto. Talagang criticize siya na itong ASEAN Summit ngayon, pinagbigyan lang nila yan. O sige, pagbigyan natin yan kasi nakakahiya nga naman na sa Cebu, atakihin nila ng rally dyan kasi ayaw rin ni Pambari 4 na may mag-rally. No. Pero ngayong sunod na linggo, itong rage ang tinatawag na ito yung yung ginawa sa mga taga PDP Laban na gagawin sa Cebu ngayong Pizza Gist. Binigyan ng babala itong si Pambari 4 kung pupunta ba to sa rage. Ito yung binabandayan na ngayon sa Cebu. So ito, balikan natin kung bakit siya ay ginamit lang talaga ang mga Duterte nung panahon ng eleksyon. Especially kay BP Sara na pumunta ng Cebu na nag-aligbat-aligbat to siya.
si Pambari 4. So nung pumunta si VP Sara, nung kalamidad dyan sa Cebu, yung lindol at saka itong bagyo, wala siyang video noon na pinalabas na nagpasalamat man lang sa Vice Presidente, ang effort ng Vice Presidente doon. Na ilang araw ang Vice Presidente sa Cebu, parang 2 o 3 araw yata na namahagi na ang OVP ng tulong. Personal mismo ni VP Sara pumunta dyan sa Cebu. Nagbigay ng tulong si Bato de la Rosa, nagbigay ng tulong si Bungo, nagbigay ng tulong. Pero na isang video nito hindi ko napanood na nagpasalamat kay VP Sara. Anong gusto niya? Yung tulong na financial iabot sa kanya para doon siya pasalamatan ang tao. Ito si Bongbong Marcos, pinasalamatan niya nung pumunta dyan. Etong sila ni Bam Aquino at saka ni etong si Erwin Tulfo na milyones ang binigay dyan. Talaga nga naman, kaya sabi ko, hindi mo talaga masisisi. Hindi mo rin pwedeng mabasol ba ang mga tao diya sa Cebu, ang uban, kay tawag din na siya balingbing karon. Wa pag niya ulii ang mga tao diya, hindi pa talaga sila bumalik ang kanilang tiwala dito sa kanilang gobernadora diyan sa Cebu. O may nakita pa ako na nagpost sa kanyang Facebook na nagbigay din ang gobernador na sa Bohol, si Aumentado diya sa Cebu nung time na yon, nung nakaraang taon. Nagpasalamat siya dito kay pera man to, kwarta man to, check yun. Nakita ko ilang milyon yun, 5 million yata ang binigay gikan sa Bohol. So post-post noon, pero nung panahon ni VP Sara, never ako nakakita ng mga post niya. Never ako nakita sa kanya na nag-aligbat-aligbat, nang naghabol-habol kay VP Sara. Uy, saan na kaya ito? Na mismo ang Vice Presidente namimigay din ng tulong na mga kunting tulong lang, pangtawid gutom dyan sa mga taga Cebu nung nangyari yung bagyong Teno at saka itong paglindol na 2 beses sila nilindol. Di ba? Napakakapal naman ang mukha pag ganitong klaseng tao na hindi ka marunong humingi ng pasalamat dito sa mga taong tumulong sa iyo. At nakita ko nga si Bato de la Rosa noon na nag-deliver din ng mga van na galing sa Davao na dinala ho dyan. Ang local government ng Davao nagpadala rin ho ng tulong ho dyan. Pero na isang video nga, ewan ko lang kung di ko nakaligtaan. Sorry na lang kung baka nakaligtaan ko na hindi ko napanood yon. So ganito kagarapal ang inyong gobernadora. Ito na naman ngayon. Sobrang bilib sa dito kay Bongbong Marcos kasi diyan ginanap itong ASEAN Summit, Southeast ASEAN Summit. 2 araw lang ata yan yung event na yan sa Cebu ngayon. So, plastic talaga, no? Para hindi makita yung anong itsura, anong natural na paligid ng Cebu. O sige, takpan natin ng tarpaulin to para sabihin nila maganda ang Cebu. Tanggalin natin ang basura. For the meantime lang yan. Sige, lagyan natin ng yan para maganda, maaliwalas kasi may maraming bisita. Pangit naman kapag ganun. So, para sa akin kasi, kapag totoo kang nagsiservisyo talaga, tingnan lahat yan kung nakakaano ba yan, nakakatulong ba talaga yung ang pagtakip lang ng tarpaulin. Ibig sabihin, plastic ka yung lugar mo. Bakit mo ikakahiya yung lugar mo? Di ba? Yung paano kung may mga magvi-video dyan, yan napupunta dyan, tapos yun pala, tinakpan lang pala ito ng tarpaulin. Tapos yun pala, ang dumi-dumi nitong lugar na to. Ay nako, peke pala itong pagkaganda dito. Kagaya yan sa inyong gobernadora dyan. Sabihin ko talaga peke ang inyong gobernadora dyan. Kasi nga, nakakasama ng loob ng gano'n na pumunta ang Vice Presidente no na hindi man lang marunong na humingi ng pasalamat o anong gagawin niya. So, wala, manggagamit ka lang talaga, madam. Kasi sa panahon ng kampanya, yun ang ginagawa mo kay VP Sara. Aligbat ka, habol-habol ka. Sige, gamit ka ng mga pangalan na Duterte. Ngayon, iba na yung mga pangalan na binabanggit mo. Bongbong Marcos na, Lesa Marcos, itong si
Bam Aquino, saan ka ba talaga pupunta itong sunod na eleksyon? Saan ka talaga? Kasi pag itong Rage daw, itong Pizza Jess, pag hindi ka pumunta, yari ka na talaga. Mukhang markado ka na talaga dyan sa mga taga Cebu. Lalo tong may isang vlogger dyan na halos araw-araw yan atake ng atake dito kay Pambari 4. Manda ka lang kasi yung tao na yan talaga hindi na nanahimik sa inyo, masama ang loob sa iyo. Kaya yan ang gagawin nating sunod na itapik din yung tao na yan kung bakit siya sumama ang loob dito sa inyong gobernadora dyan sa Cebu kasi nga doble kara talaga. Okay. Yan ang masasabi ko sa mga taong ganyan, doble kara. Marami na ho ngayon yan na kandidato itong 2028. Baka akala ninyo ma-impeach si VP Sara kaya ganun siguro ang kanyang attitude ngayon, no? Kaya ano niya, sige, i-cover na natin ang sarili nito kasi itong si Sara Duterte ma-convict naman to sa pag-impeach niya. O sige, markado ka na taga Cebu. Ang dami ng galit sa iyo at sinusuka ka na sa ngayon ha. So para lunukin ka ulit, kainin ka ulit, hindi, magpakita ka ngayong Pizza Jess. Yun ang sabi ha. Balikan natin yung istorya na yan. O maraming po salamat.